Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Malditang Kabit. Nasa trabaho si Gerard nung tawagan ni Beth. Nakita pa lang niya ang pangalan nito sa screen ng kanyang cellphone ay bigla siyang nataranta. Palihim siyang nagkubli sa parte ng bahay na kanilang ginagawa kung saan hindi nahahagip ng mata ng kanyang mga trabahador. Ilang ulit pa siyang tumingin sa paligid para masiguro na walang makakakita sa kanya bago sagutin ang tawag ng kabit niyang bakla. Hello, bakit na naman tumawag? Di ba sabi ko sa'yo, ako ang kukontak sa'yo? Nasa trabaho ko ngayon. Alam kong nasa trabaho ka, kaya nga kita tinawagan eh. Anong gusto mo? Tawagan kita habang naroon ka sa bahay nyo. O sige, mamaya na lang ako tatawag pagka uwi mo para marinig na rin ng misis mo. Matinis na sagot ni Beth sa kabilang linya. Ganun ang mga linyahan niya para hindi makawala sa kanya ang lalaki. Ano ka ba? Hindi naman sa ganun. Ang sabi ko lang, mag-text ka muna tapos akong tatawag sa'yo. Ano ba kailangan mo? Dumaan ka dito sa apartment ko bago ka umuwi sa inyo. Hihintayin kita mamaya ha. Hindi pwede. Miyerkules ngayon eh. Magpapabali ako sa mga tao ko. Ganon. O sige, saan mo ko gustong pumunta? Sa trabaho mo o sa bahay nyo? Sabi mo lang at go naman ako. Gusto kitang makita kasi babe. Napakamot ng ulo si Gerard at pinalipas niya ang ilang segundo bago sinagot ang kausap. Sige. Agaan ko na lang magbigay ng bale. Tapos, hintayin mo na lang ako dyan sa apartment, okay? Yan, okay. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Dapat ganun talaga. Ako ang boss, okay? See you later. I love you, babe. Bahagyang nainis si Beth dahil hindi sumagot sa kanyang I love you si Gerard. Hello, ang sabi ko, I love you. Wala man lang bang reply dyan? Nasa trabaho nga ako, babe. Ano naman? Natatakot ka bang malaman ng misis mo na may kabit ka at bakla pa? Huwag kang matakot. Mas okay nga yun eh. Kasi makakakalas ka na sa kanya. Handa naman akong saluhin ka eh. Sige na nga. Hindi na kita pipiliting mag I love you. Mamaya na lang pagpunta mo dito, okay? Sige, bye babe. Sige, bye. Katulad ng usapan, 3:00 pa lang ng hapon ay namigay na nga ng bale si Gerard sa mga tao niya sa oras ng kanilang break time. Pagkatapos noon ay maaga siyang umuwi para makadaan kay Beth. Dinahilan niyang sumakit ang kanyang ulo para hindi magtaka ang mga tao niya. Hawak ni Gerard ang oras niya dahil contractor foreman siya sa pinapagawang bahay. Pagdating niya sa apartment ni Beth, nakailang katok na siya pero hindi pa siya nito pinagbubuksan ng pinto. Nasaan na ba yun? Bakit ayaw pa akong labasin? Ay, tinoyo na naman yata. Maya-maya ay narinig niyang may pumihit na ng doorknob mula sa loob ng bahay. Sinilip pa niya ito at nakitang nagtatago si Beth sa likod ng pinto. Oh, anong nangyayari sa'yo? May patago-tago ka pa? Tanong niya. Pumasok ka na lang, bilisan mo. Utos ni Beth sa kanya. Pagkapasok niya, dali-daling isinara ng bakla ang pinto. Hinawakan niya ito sa braso dahil panay ang iwas sa kanya. Ayaw nitong ipakita ang mukha. Ano ba? Bakit ka ba panay ang iwas? Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mo akong tingnan. Galing ako sa doktor kanina. Doktor? Bakit? Pinilit niyang pinapaharap ang bakla. Ano ba yung tinatago mo? Nagulat siya nang makita ang mukha nito na may mga butlig sa bandang labi. Oh, paano yan? Hindi ko nga alam eh. Nung una, akala ko pimples lang. Kaso, grabe na ang sakit. Nagpatingin na ako kasi akala ko allergy na. Dumadami na kasi eh. Pero, ang sabi ng doktor, meron daw akong foot and mouth disease. Binigyan niya ako ng gamot kaya don't worry, mawawala rin ito. Ha? Saan mo naman nakuha yan? Baka kung saan ka nagpupunta ha? O kaya kung ano-ano yung kinakain mo. Inis na sabi ni Gerard. Hindi ko nga alam eh. Basta gumising na lang ako. Ayan, tumutubo na yan. Bakit mo pa ako pinapunta rito? Para ipakita sa akin yung mga butlig mo? Oh, bakit? Masama bang ipaalam ko sa'yo? Wala ka naman pakialam sa akin? Anong dalang bang pakialam mo? Hindi naman sa ganon. Masyado lang kasing alanganin eh.
Huwag ka rin kasing magpuyat baka dahil dun kaya ka nagkakaganyan. Hello? Natural magpupuyat ako, no? Sa gabi kaya ang trabaho ko. Ay, oo nga pala. Call center agent ka nga pala. Habang nag-uusap ay sinenyasan niya si Beth na tumahimik dahil nakita niyang tumatawag sa kanyang cellphone ng asawa niya. Napabuntong hininga na lang si Beth dahil sa pagbibigay niya kay Gerard. Pero tumitirik na ang mga mata niya dahil sa inis. Umatras siya upang dumistansya kay Gerard pero nabangga niya ang platong nasa lamesa. Nahulog ito kung kaya't gumawa ng ingay na narinig ng asawa ni Gerard sa kabilang linya. Ngayon, nasa ka ba, Gerard? Nasa trabaho ka pa ba? Tumaas na ang tono ng asawa ni Gerard sa kabilang linya. Ha? Oo, Han. Ano kasi, natabig ng tao ko yung platong pinagmeryendahan ko. Siguraduhin mo lang ha. Huwag ka lang pauuli sa akin, damuho ka. Kapag talaga nalaman kong nasa kabit ka, pagbubuhulin ko kayong dalawa. Oh, ayan ka na naman Tamang hinala ka na naman, Han. Huwag kang ang praning. Ikaw ang mapapraning sa akin, Gerard. Kaya umuwi ka na. Matapos ang 10 minuto at wala ka pa dito sa bahay, wala ka ng bahay na uuwian. Ha? 10 minuto? Grabe naman yun, Han. O bakit? May motor ka naman Reklamuhan mo ako kapag naglalakad ka. 10 minuto lang, Gerard ha. 10 minuto lang. Pagkapatay ng kanyang asawa sa tawag ay bigla siyang napalingon kay Beth. Nagnatakot ka sa kanya, ganon. Tingnan mo Subukan mong umuwi. Kadarating mo lang. Subukan mo lang. Pagbabanta ni Beth sa kanya. Nako, ibang magalit yun. Talagang hindi na ako makakauwi. Binato siya ni Beth ng kawali dahil sa panggigigil nito. Wala akong pakialam. Tangina mo, Gerard. Pag umuwi ka, susugurin kita sa bahay nyo. Hoy, huwag ka munang sumabay ngayon, no? Promise ko naman sa iyo Mahihiwalayin ko rin siya. Pero hindi pa ngayon. Pinagsasampal siya ni Beth at pinagkakalmot pa. Panay ang iwas niya hanggang sa makalabas ng bahay. Dali-dali siyang sumakay sa motor at pinaharurot yon. Malapit lang ang bahay nila kung kaya't saktong 10 minuto ay nakauwi na siya kaagad. Pagkapasok niya ng bahay, mga nagliliparang damit ang sumalubong sa kanya. Oh, ano to? Bakit mo naman hinahagis yung mga damit ko, Han? Bakit ka pa umuwi? Nanlilisik ang mata ng kanyang asawa nang tanungin siya nito. Sabi mo, umuwi ako. At umuwi ka talaga. Sira ulo ka. Anong oras pa lang? Hindi pa itong oras ng uwian mo Sinubukan lang kita kung nasa trabaho ka dahil alam kong kapag nasa trabaho ka, kahit anong pilit kong pauwiin ka, hindi ka naman uuwi. Tapos ngayon nakauwi ka? Saan ka galing Sa babae mo? Biglang namutla si Gerard dahil naalala niyang alas 5 nga pala ang uwian nila sa trabaho. Han, akala ko kasi importante kaya ka napatawag. Kaya umuwi ka agad ako. Ano ka ba? Gulo mo naman Siyempre, pamilya pa rin ang uunahin ko. Para saan ba ang trabaho kung hindi para sa pamilya, hindi ba? Oh, talaga? Sa akin ka pa talaga nagsisinungaling Hindi ako nagsisinungaling. Bahala ka kung ayaw maniwala. Habang nagtatalo sila ay may kumatok naman sa pinto. Oh Han, may bisita Maayos ka, nakakahiya. Pagbubuksan ko lang to ng pinto. Pagkabukas ni Gerald ng pinto, biglang pinamutlaan siya ng mukha nang makitang si Beth ang kumakatok. Oh, anong ginagawa mo dito? Pabulong niyang tanong sa bakla. Sinusundo ka, hindi ba? Pinalalayas ka na? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang sumabay. Umalis ka na, pwede? O sige, kapag kasama ka, pinapalayas ka na nga kaya huwag mong ipilit ang sarili mo dyan. Lalong kinabahan si Gerard nang magsalita na ang kanyang asawa at narinig niyang papalapit na ito sa pintuan. Sino ba yan? Bakit hindi mo papasukin? Umalis ka na, please lang. Pagtataboy niya kay Beth. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Papasukin mo raw ako. Naggigit-gitan silang dalawa sa pintuan nang kabigin siya ng asawa. Tumabi ka nga. Bakit ba ayaw mo siyang papasukin? Lalong tumindi ang kabog ng dibdib niya nang magkaharap ang asawa niya at ang kanyang kabit. Anong kailangan mo? Tanong ng asawa niya kay Beth. Natigilan si Beth nang makita ang kanyang asawa at halos hindi ito makasagot kung kaya't hinawakan niya sa braso ang asawa niya. Han, wag mo nalang pansinin. Aalis na din yan. Huwag pansinin? Pupunta ba yan dito kung walang kailangan?
Kasi maniningil ako ng utang. Hindi ba nasabi sa'yo ng asawa mo na malaki ang pagkakautang niya sa akin? Kailangan ko na ang pera. Ibigay niyo sa akin yun ngayon. Pagpapalusot ni Beth. Magkano ba ang utang sa inintamong ito? Galit na tanong ng asawa ni Gerard. Ayon sa listahan ko, umabot na sa mahigit 20,000. May pambayad ka na ba? Dahil kung hindi ka makakapagbayad, yung asawa mo na lang ang ibayad mo sa akin kung papayag ka. Sumingit na sa usapan si Gerard dahil ayaw niyang magkainitan pa ang dalawa. Sige na, magbabayad ako. Pero wag muna ngayon. Sige, promise, ibibigay ko rin. Gipit lang kami ngayon eh. Dadaling ko na sa iyo yung pera pagka meron na ako. Pagkasabi niyang yon ay bigla niyang pinagsaraduhan ng pinto si Beth. Sampal naman ang hinarap niya mula sa asawa. Kailan ka pa nangutang sa baklang yon, ha? At bakit ka pa nangungutang? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Han, kapag nagkakasakit ang anak natin, sa kanya ako nangungutang. Pero dahil wala pa akong pambayad, panay ako tago sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit niya nalaman ang bahay natin eh. Pero babayaran ko siya. Uhulug-hulugan ko na lang. Siguraduhin mo babayaran mo siya, ha? Dahil kung hindi, ikaw talagang ibabayad ko sa kanya. Tinanguan niya ang asawa pagkatapos ay iniwan na siya nito. Napasingap siya ng hangin dahil medyo lumuwag ang kanyang pakiramdam. Ay, pasaway talaga yun, no? Tinutuo talaga yung sinabing pupunta dito sa bahay. Bulong niya na makapasok na sa silid ang asawa. Sinimulan naman niyang pulutin ang mga damit niyang inihagis ng asawa sa sahig. Ilang sandali pa ay lumabas uli ng silid ang asawa niya at inihagis uli ang kumot at 2 unan. Oh, Han, ano to? Tanong niya. Maghanap ka ng iba matutulugan mo. Kung gusto mo doon ka matulog sa baklang yon, padali akong kausap, no? Ibibigay naman kita sa kanya eh. Hindi na kayo mahihirapang dalawa. Han, ano bang pinagsasabi mo? Tiningnan lang siya ng masama ng asawa pagkatapos ay pumasok ulit sa kwarto at dinig na dinig pa niya ang paglock ng pinto ng doorknob. Ay nako, di bale, bukas lalamig na rin ang ulo nun. Inayos na lang niya ang sofa para doon matulog. Nanood muna siya ng TV habang nagpapaantok. Maya-maya ay nakatanggap siya ng text message mula kay Beth. Nakasaad doon ang mga katagang, Nakita ko na ang asawa mo sa palengke ng isang linggo. Sa palagay ko, minaman-manan niya tayo. Nabigla siya na mabasa ang text na yon kaya sinagot niya ito. Anong ibig mo sabihin? Alam niyang hindi pa nakikita ang dalawa kaya nagtataka siya sa sinabi ni Beth. Pinilit niyang hindi magtagpo ang landas ng dalawa dahil alam niyang gera. Ang pagkikita lang kanina ang unang beses na magkaharap ang dalawa. Muli niyang binasa ang sagot ni Beth sa kanyang tanong. Binangga niya ako na magkasalubong kami sa palengke. Hindi ko siya kilala kaya hinayaan ko lang. Pero kanina, yung tingin niya sa akin, kakaiba babe, parang papatay niya ako. Alam na ba niya ang tungkol sa atin? Sinagot niya uli ang sinabi ni Beth kahit siya rin ay napapaisip na. Huwag kang praning, no? Kaya nga palagi kitang pinaalalahanan eh, na huwag kang gagawa ni kagagalit niya. Sige na, matulog ka na. Ako nang bahala dito. Sa kakapanood niya ng TV, hindi niya namalaya na nakatulog na siya. Nagising siya nang biglang nagpatay-sindi ang TV. Nakalimutan niya itong patayin bago matulog. Inakala niyang nag-brownout lang pero nagtataka siya dahil hindi naman namamatay ang ilaw. Tanging ang TV lang ang kumukurap-kurap. Tumayo siya at pinatay na lang ang TV. Nang tumahimik na ang paligid, nakarinig siya ng kakaibang ingay. May bumubulong. Hindi niya maintindihan ang sinasabi pero pakiramdam niya'y nagsasalita ito. Pinakinggan niya ng mabuti para malaman kung saan ito nagmumula. Maya-maya ay biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nakita niyang lumabas ang liwanag sa siwang ng pintuan na kanilang bodega. Dahan-dahan siyang lumapit doon at nakaramdam siya ng kaba. Pagtapat niya sa pinto, doon niya narinig ang mga pagbulong. Bigla siyang nataranta nang mawala na ang liwanag na nagmumula sa loob ng bodega. Pagkatapos ay bumalik na ang ilaw sa mga bumbilya. Dali-dali siyang bumalik sa sofa. Naiga siya at nagkunwaring natutulog. Pero pinakinggan niya ang paligid. Dinig na dinig niya na bumukas ang pinto ng bodega.
Kasunod noon ay ang mga yabag na lumalabas doon. Naglalakad itong palapit sa kanyang kinaroroonan at ilang segundo ring huminto. Pagkatapos ay naglakad uli papunta sa kanilang kwarto. Nang malapit na ito sa kanilang silid, dumilat na siya para tingnan kung tama ba ang kanyang hinala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang asawa nga niya ang galing sa loob ng bodega. Pinagtagal niya muna ng ilang minuto na nakapasok sa loob ng kwarto ang asawa niya bago siya pumunta sa bodega. Kinakabahan pa siya nang buksan ang ilaw. Gulat na gulat siya nang makita ang mga nakakakilabot na bagay na naroon. Puro gamit pangungulam ang nakita niya. May altar pang naroon kung saan nakalagay ang isang nakabaliktad na krus. Kinilabutan siya nang makita ang mga kandilang katatapos lang gamitin pero nakatirik pa rin sa sahig. Mas lalo niyang ikinagulat nang makita ang larawan ni Beth na nakapatong sa ibabaw ng itim na lamesa at may mga patak ng kandila. Bumalik na naman siya sa pangungulam? Mahina niyang sabi. Hindi na niya pinakailaman ng mga gamit para hindi maghinala ang asawa na alam na niya ang ginagawa nito. Pagkalabas niya ng silid, naisip niya si Beth. Ibig sabihin, hindi allergy yung nangyayari kay Beth. Hindi na siya nakatulog sa kakaisip ng gagawin. Hinintay na lamang niyang mag-umaga. Hindi pa sumisikat ang araw nang umalis siya ng bahay nang walang paalam. Dali-dali niyang pinuntahan si Beth. Ano ba yan? Ang aga-aga naman kung makakalampag ng pinto. Sino ba yan? Angal pa ng bakla habang binubuksan ang pinto. Gerard? Gulat niyang tanong nang makita si Gerard. Pinalayas ka na ba ng asawa mo? Mabuti naman kung ganon. Oh, halika na. Pumasok ka na. Hinawakan niya ang braso ni Beth at saka ito pinagsabihan. Pumunta ka na sa albularyo. Ha? Albularyo? Bakit? Hindi ka gagaling sa mga gamot mo. Hindi yan sakit. Lalo ka lang lalala. Ano ba pinagsasabi mo? Kinukulam ka niya. Kaya pumunta ka na sa albularyo bago pa lumala yung ginagawa niya sa'yo. Ha? Nino? Sino ka mo? Ang asawa mo ba ang gumagawa nito? Tinanguan niya ang tanong ni Beth. Kaya nga pumunta ka na mamaya sa albularyo, okay? Pagkatapos siyang pinuntahan si Beth, saka siya tumuloy sa trabaho. Oras na ng merienda at lumilipad pa rin ang isip niya. Panay ang tingin niya sa cellphone dahil naghihintay siya ng text mula kay Beth. Bigla siyang nagulat ng kalabitin ng isa sa mga tao niya. Boss, asawa mo po yata yung nakatanaw dun sa kabilang kalsada, oh. Itinuro pa nito ang tinutukoy at agad namang sinulyapan to ni Gerard. Kitang-kita niyang asawa nga niya ang naroon at nakamasid lang sa kanya. Matalim ang tingin nito at seryoso ang mukha. Umalis din ito kaagad nang makita niya yon. Ayun, umalis na po. Bakit o kaya hindi lumapit? Nako, baka chinecheck kung may kasama kayong babae dito. Minsan kasi bigla yung sumusulpot si madam eh. Lalo na kapag wala ka. Ha? Anong sabi mo? Hindi naman lumalapit eh. Tumitingin lang tapos umaalis na rin. Ganun ho lagi yung ginagawa niyan pag wala kayo. Lalo siyang kinabahan. Nang araw na yon, nag-half day lang siya. Umuwi siya ng maaga at kinausap ang asawa. Mahal, nagpunta ka ba kanina sa trabaho ko pero hindi ka tumuloy? Bakit, may kailangan ka ba? Hindi siya tinitingnan ng asawa kahit naririnig na siya nito. Nanatili lang itong nakaupo sa sofa at tinatahi ang butas ng pambabaeng damit. Oh, kanino yung damit na tinatahi mo? Ngayon ko lang yata nakita yan ah. Hindi ka naman nagsusuot ng manipis na tela. Sa sinabi niyang yon, saka pa lang siya tiningnan ng asawa. Hindi mo nakikilala ang damit na ito? Sigurado ka? Kanino nga ba yan? Baka nga hindi mo nakikilala kasi hindi mo pa nakikita kapag hinuhubad mo ito sa kanya. Ha? Ano ba sinasabi mo? Kahit alam na niya ang tinutukoy ng asaway, hindi pa rin siya nagpapahalata. Naalala na niya ang damit na yon ni Beth pero nagtataka siya kung papaanong nakuha yun ng asawa niya.
Magsasalita pa sana ang asawa nang bigla itong napahawak sa tiyan. Maya-maya ay sumisigaw na ito sa sakit. Dali-dali itong tumakbo papasok sa bodega. Kagad niyang sinundan ng asawa dahil nag-aalala siya sa pwede nitong gawin. Pagkapasok pa lang sa pintuan ay napaluhod na ang babae at gumagapang ng papalapit sa altar. Sinubukan pa niya itong alalayan pero itinutulak lang siya nito. Ano mo ginagawa mo? Bakit may ganito ka? Bumalik na naman ba sa pangungulam mo? Ang sabi mo sa akin, hindi mo na ulit gagawin yan. Ha? Bakit nandito ka na naman? Galit niyang sigaw. Tumahimik ka. Ang sabi mo din dati, hindi ka naman bababae. Kung sa bagay, hindi ka nga ng babae. Bakla naman ang kinuha mo. Walang hiya ka talaga. Kaya babalik at babalikan ko ang pangungulam hanggat hindi ka nagtitino. Hindi mo yan pwedeng gawin kay Beth. At bakit? Baka nakakalimutan mong mas nauna siya sa buhay ko kaysa sa'yo. Nakuha mo lang ako kasi ginayuma mo ako. At kapag wala ng bisa, paulit-ulit mo lang akong ginagayuma ulit. Kaya nitong huli, hindi ko na pinahalata na wala ng bisa yung gayuma mo eh. Kumuha na rin ako ng pangontra, kaya wala ng talab yung mga gamot mo sa akin. Kaya dahil doon, pinalikan mo siya. Kung matagal ko na siyang nakilala, matagal na siyang patay. Kagaya ng mga naging babae mo noon. Hindi na nakontrol ni Gerard ang galit niya. Pinagsisisira niya ang lahat ng gamit sa pangungulam ng kanyang asawa. Pinagtatatapakan niya ang mga ito at pinaghahagis. Huwag mong gawin yan. Hindi pa ako tapos sa kabit mo. Hindi ka na pwede makasakit pa ng iba, Sita. Tama na! Namilipit sa sakit na nararamdaman ng kanyang asawa at tiningnan niya lang ito. Hindi niya alam kung anong nangyayaring yon sa kanya. Galit na lumabas ang mga ugat nito sa mukha na halos hindi na makita ang itsura nito. Maya-maya ay unti-unting lumalabas ang balapot na laway sa kanyang bibig. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya sa asawa. Ibinabalik sa akin ang kabit mo ang kulam ko sa kanya. Pigilan mo siya. Parang awa mo na. Hindi ko na kayo guguluhin. Sige na, sumama ka na sa kanya kung gusto mo. Dali-daling kinuha ni Gerard ang kanyang cellphone sa bulsa at tinawagan si Beth. Nasaan ka? Tanong niya nang sagutin ito ng bakla. Nasa albularyo. Di ba sabi mo pumunta ako sa kanya? Yung totoo. Nandito nga. Bakit ba? Huwag mong ibabalik ang kulam niya sa'yo. Kung ayaw mong matulad din sa kanya na pag-aari ng dyablo, ipahinto mong ginagawa mo sa kanya. Kaunting pahirap lang naman eh. Ang KJ mo, babe. Tama na. Itigil mo na yan. Okay, sabi mo eh. Ay, pasalamat talaga siya. Pagkatapos siyang ibaba ang tawag, tiningnan niya ng masama ang asawa. Ngayon, nakakuha na rin ako ng sapat na dahilan para makalayo sa'yo. Isasama ko si Jello. Hinuwakan siya ng asawa sa binti at nagsusumamo ito sa kanya. Wag mo siyang isama. Wag mong ilayo sa akin ang anak natin. Pakiusap, Gerard. At ano naman ang ibubuhay mo sa kanya? Tuturuan mo siyang maging magkukulam? Hindi ako papayag. Sa galit niya, nagawa niyang sipain ng asawa para makabitaw ito sa pagkakayapo sa kanyang binti. Naririnig pa niya ang pagtawag nito pero hindi na niya pinansin. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at walang lingon na sumakay ng motor. Pumunta siya sa bahay ni Beth at hinintay itong umuwi. Oh, babe. Kanina ka pa dito? Oo, medyo. Anong nangyari? Pinalayas ka na ba? Iniwan ko na siya. Ha? True ba yan? Tumango siya at pagkatapos ay tiningnan ng oras sa suot niyang relo. Susunduin ko si Jello sa eskwelahan bago ako maunahan ni Sita. Sige, sasama na kita. Huwag na muna. Ayoko, sasama ako, babe. Baka mamaya may gawin na naman siyang masama sa'yo. Talagang papatuluyan ko na siya. Lalo ngayon, alam kong mangkukulam siya. Dapat sa kanya, pinapatay na lang talaga eh. Wala siyang puso. Pinuntahan niya ang eskwela ng anak pero wala na ito. Sinabi ng mga kaklase nito na sinundo ng kanyang ina. Patay na. Saan niya dadalhin yung anak ko? Nag-aalalang tanong ni Gerard. Halika, hanapin natin. Hindi pa yung nakakalayo, no?
Suwestyon naman ni Beth. Sakay ng motor, inikot nila ang kalsada para hanapin ang mag-ina, pero hindi na nila nakita ang mga ito. Dumiretso sila sa bahay pero sarado na ito. Hindi naman nakalak ang pinto kaya nakapasok pa sila sa loob. Nang siyasatin ni Gerald ang mga gamit, iilang damit lang ang dala nila. Maya-maya ay may tumawag sa cellphone ni Gerald. Nang tingnan niya, ang asawa niya ang tumatawag sa kanya. Saan mo dinala ang anak ko? Ha? Galit niyang tanong. Huwag mo na siyang hanapin. Palalayain na kita kung yan ang gusto mo. Pero ang anak ko, sa akin lang siya. Hindi mo siya makukuha sa akin. Sa oras na kunin mo siya, magpapakamatay na lang kaming dalawa. Agad ding pinatay ng asawa ang tawag na yon. Hello? Sita! Sita! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ay nako babe, hayaan mo na lang. Malaki na naman si Jello, ano? May isip na yon. Kapag marunong na siyang lumaban, hahanapin ka nun. Ang mahalaga, nakalaya ka na sa kanya. O tara na, umuwi na tayo. Ilang linggo nang kay Beth umuwi si Gerard. Akala niya ay naninibago lang siya sa bahay nito dahil kung ano-ano ang nararamdaman niya. Pero nang malaman niyang hindi siya namamalikmata, talagang binabantayan pa rin pala siya ng kanyang asawa. May oras na bigla na lang niyang nakikita na may nakasilip sa bintana. Hinahayaan niya lang kasi na nakabukas ito para pumasok ang hangin dahil maalinsangan tuwing gabi. Ngunit nang makita niyang may nakasilip, lumapit siya para tingnan ito. Kitang-kita niyang nakamasid ang asawa subalit bigla na lang itong tumatakbo ng mabilis na parang nakalutang ang mga paa sa hangin. Kinaumagahan, kinausap niya si Beth. Babe, lumipat na tayo ng bahay. Hindi na magandang lugar na ito para sa atin. Parang hindi tayo ligtas dito eh. Oh, natatakot ka pa rin ba sa asawa mo? Ay nako, wala na siya babe. Hindi na nga nagpaparamdam eh. Hindi babe, sa'yo ako nag-aalala. Pakiramdam ko, nasa paligid pa rin siya. Sige na nga, para matahimik ka lang babe. Maghahanap ako na malilipatan natin. Salamat sa pag-aalala mo sa akin ha. Ngayon ko lang nalaman na love mo talaga ako. Hindi lang talaga ako makapaniwala na kaya pala nagawa mo akong iwan dati kasi ginayuma ka lang talaga ng mangkukulam na yon. Hay nako, hindi na pwede yun ngayon no. Lalaban na ako. Balikan natin yung albularyo babe. Oh, bakit naman? Kailangan mo magkaroon ng proteksyon no. Kagaya nitong binigay niya sa akin. Hinanap ni Beth ang bagay na sinasabi niya pero wala na ito. Hindi na nakakabit sa kanyang damit. Ay, naku, nasa na yun? Sigurado akong pinardible ko yun dito sa damit ko eh. Bakit nawala na? Naku, baka nahulog yun, babe. Saan naman kaya yung mahuhulog? Ano ka ba, babe? Hanapin mo, nandyan lang yun. Tiningnan na ni Beth sa buong bahay ang proteksyon pero hindi niya nakita. Winalisan na rin niya ang sahig pero wala pa rin. Ay, hindi bale. Punta na lang tayo sa albularyo uli at hihingin na lang uli ako ng proteksyon. O sige na, patulog na lang tayo. Bukas na natin isipin yan. Hating gabi nang magising si Beth na kumakalam ang kanyang tiyan, naghahalo ang hapdi ng sikmura at parabang kinakabag. Dahil sa panginginig ng kanyang katawan, ginising na niya si Gerard. Babe, ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo akong pumunta sa CR, please. Oh, bakit? Nasusuka ako eh. Bakit na naman kinain mo? Inalalayan ni Gerard na pumunta ng banyo si Beth. Namimilipit ito sa sakit ng tiyan. Suka ng suka pero walang inilalabas kung hindi ang malapot na laway. Ano, may inilabas ka na ba? Tanong ni Gerard. Umiling lang si Beth pero biglang nagsisisigaw nang maramdaman niyang may gumagapang sa loob ng kanyang tiyan. Babe, ang tiyan ko! Napahilata na si Beth sa sahig ng banyo. Kitang-kita naman ni Gerard na may umuumbok-umbok sa tiyan ni Beth. Ano ba yan? Hindi ko alam. Ang sakit. Parang lalabas siya. Nang hawakan ni Gerard ang tiyan ni Beth, lalong nagalit ang nasa loob nito. Naging marahas ang pag-alaw nito. Muling sumuka si Beth at naglabas na siya ng mga itim na uod.
Mahaba ito na kagaya ng linta pero kasing nipis lang ng sinulid. Mukhang iba ito ah. Usal ni Gerard. Kaya mo bang umangkas sa akin sa motor? Hindi, babe. Magsakit eh. Pwes, kayanin mo kung gusto mo pang mabuhay. Iniyakan lang ni Beth ang sinabi niya. Sige na, sabihin mo sa akin kung saan nakatira yung albularyo na pinuntahan mo. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kahit hirap na hirap umangkas si Beth, pinilit niya pa rin. Nagkaroon naman siya ng tapang dahil sa pananakot sa kanya ni Gerard. Pagkarating sa bahay ng albularyo, halos gibain na ni Gerard ang pinto para gisingin ang manggagamot. Pasensya na po pero kailangan po kasi namin ng tulong ninyo eh. Itong kasama ko po kasi. Malapit na siya. Anang albularyo. Po? Pagtataka namang tanong ni Gerard. Bilisan mo. Ipasok mo na sa loob. Wala na tayong oras. Kapag lumabas ang mga uod na nasa loob ng tiyan niya, mamamatay na siya. Dali-dali naman pumasok ng bahay si Gerard habang pasan sa likod si Beth na tila naghihingalo na. Nagising na rin ang asawa ng albularyo at inutusan itong kumuha ng mga gamit sa panggagamot. Di ba't ikaw yung nagpunta sa akin? Natatandaan kita eh. Tanong ng albularyo kay Beth. Opo, siya nga po. Palagay ko po sinasalbahay uli siya. Sagot naman ni Gerard kasi hindi na makasagot si Beth dahil sa panghihina nito. Nang umusok na ang pansuob, nagwala si Beth. Nagsisisigaw ito sa sakit. Itinaas ng albularyo ang suot nitong damit para makita ang tiyan. Naka, matindi talaga ang galit sa kanya. Ano bang ginawa niya at ganun na lang ang galit? Nilagyan talaga siya ng malalaking uod sa tiyan, no? Hindi ko alam. Seloso siguro. Napatingin kay Gerard ang albularyo. Ikaw ba yung pinag-aawayan nila? Napakamot na lang ng ulo si Gerard sa tanong ng matandang lalaki. Hindi ka naman kagwapuhan. Bakit ka ba pinag-aagawan? Iba talaga ang panahon ngayon, ano? Alam mo kung ano ang makakapagresolba ng problema. Ano po yun? Hiwalayan mo siya. Kasi hanggat kayo pa, hindi yung titigil. Makakapatay ang galit niya. Panay ang sigaw ni Beth habang ginagamot siya ng albularyo. Galit na galit niyang pinapatay ang usok dahil hindi raw ito makahinga. Hinayaan lang siya ng albularyo na nagsisisigaw. Nagsagawa ng ritual ng albularyo. Nagdasal siya at pinahira ng langis ang tiyan ni Beth. Lalong simigaw sa sakit si Beth. Nagwawala na siya kung kaya't hinawakan na siya ni Gerard para hindi maistorbo ang albularyo sa ginagawa nitong panggagamot. Napalood na si Beth sa sahig. Pagkatapos ay nagwawala na itong gustong dumapa. Hayaan mo siya. Pabayaan mo. Utos ng albularyo kay Gerard. Agad namang binitiwan ni Gerard si Beth. Naitukod ni Beth ang dalawang kamay sa sahig at umatungal na parang baboy na kinakatay. Hinaplos ng albularyo ang tiyan ni Beth hanggang sa nagsuka na ito ng nagsuka. Naglabas ito ng malalaking uod na kasing laki ng hito. Halos mapatid ang litid ni Beth sa kakasuka ng 3 malalaking uod. Hinang-hina ito matapos siyang mailabas ang mga itinanim sa kanya ng mambabarang. Hinilot siya ng albularyo matapos muling dasalan. Pawis na pawis si Beth at habol ang hininga ng makaraos sa paghihirap. Habang nagbabawi ng lakas si Beth, pinayuan sila ng albularyo. Galit, inggit at selos ang papatay sa kanya. Hindi kayo tatantanan ng sumasalbahay sa inyo kapag hindi nyo tinigilan ng relasyon na yan. Nung una ko siyang makasagupa, akala ko simpleng mangkukulam lang siya. Abay, matinding mambabarang pala. Buti na lang matinding albularyo din ako. Pero kung hindi ko inalisat yan ang uod na yon bago mag-alas 3, wala na talaga. Nanghina rin ako doon. Aba, kaya nga ang payo ko sa inyo Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, maghiwa-hiwalay kayo ng buhay. Iniabot sa kanya ng albularyo ang rosaryo. Oh, ano ito? Ito na ba ang proteksyon? Tanong ni Beth.
Mas matindi pa yan sa proteksyon na kaya kong ibigay. Magdasal kayo. Kapag malakas ang pananampalataya ninyo, walang kadiliman ang makakabanikit sa inyo. Habang hinihintay nila ang pagsikat ng araw, tahimik silang nagpapakiramdaman. Pasensya na ha. Basag ni Gerard sa katahimikan. Oh, saan naman? Tanong ni Beth. Hindi kita maililigtas sa kanya maliban sa isang bagay. Hindi na lang kumibo si Beth dahil alam na niya ang ibig sabihin ni Gerald. Nang umuwi sila, inihatid na lang ni Gerard si Beth sa bahay nito pagkatapos ay umuwi na lang siya sa bahay na iniwan ni Sita. Mukha yatang nakapako na lang ako dito. Ay nako. Pero hindi no. Ayoko nga bumalik sa kamay ng mangkukulam. Di bali nang mamuhay mag-isa. Kumuha siya ng ilang gamit pagkatapos ay iniwan din ang bahay na yon. Paminsan-minsan ay pinupuntahan niya ang bahay para itapon ang ilang mga gamit. Ibinenta na rin niya ang iba. Nang maubos na ang lahat ng laman ng bahay, pinaupahan na lang din niya ito. Sa tuwing nakakakuha siya ng mga bagong proyekto kung saang lugar man ito, kumukuha na lang siya ng uupahang bahay. Nagpalipat-lipat siya ng lugar base sa kanyang trabaho. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.